So hello no, ngayon ito ay patungkol sa isang babae no na isa siyang membro sa isang group girls no na makamundo ang kanilang ginagawa noon. Sikat na sikat sila, hindi lamang dito sa atin sa bansa, kundi sa buong mundo. Ang kasikatan nila mabot doon sa mundo, buong mundo. Maraming mga taong humahanga sa kanila. Maraming mga tao. Binigyan sila ng kasikatan ng demonyo ng mga ganito. Ngunit isang araw, dumating ang araw na isa sa kanila kinuha ng Diyos upang magbalik loob, upang sumunod sa Kanya. Nag-resign ang isang tao na yon. Nagtaka yung mga kasamahan nila. Nagtaka ang buong mundo. Yung mga fans nila, mga followers nila. Bakit nasaan si Juan? Ganito, ganyan. Nung nalaman ng mga tao makamundong ito, na yung tao pala ay nagko-convert from worldly to Christianity. Iniwan niya ang mga gawang makamundo, at namumuhay sa makadiyos na bagay. Namumuhay sa kalooban ng Diyos. Nung napansin ng mga taong makamundo, na iniwan niya, nagagalit ang mga taong ito. Galit na galit sila. Sinisi ng mga taong ito ang kanyang pamilya, asawa, simbahan, pastor at lahat ng mga taong Kristiyano. Lahat ng mga taong Kristiyano. Sinisi nila dahil daw, bakit iniwan niya yung grupo niya na sikat sila upang mamuhay sa makadiyos. Sinisi nila. Isipin mo ang pag-iisip ng ganyan ng mga taong makamundo. Kailanman talaga hindi nila maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos dahil ang nasa isip nila makamundong bagay at hindi makadiyos. Isipin mo, lagi niyong tatandaan, darating yung araw, lahat ng mga taong namumuhay sa makamundo, ilalayo sa Diyos. Maniwala kayo, darating yan. Itong taong ito, pinili niya ang Panginoon nung nalaman niya na ang kanyang mga gawa ay gawa pala ng demonyo. Gawa ng makamundo. Nung nalaman niya yun, nagsisisi siya at nagbago siya. Iniwan niya yun ng walang pagdadalawang isip. Walang panghihinayang sa mawawala sa kanya. Nung napansin ng mga taong walang alam patungkol sa kalooban ng Diyos, walang alam patungkol sa kautusan ng Diyos, walang alam patungkol sa Diyos, mga taong namumuhay sa kadiliman, nagagalit sila. Itong mga taong ito, ginagamit ni Satanas upang magalit at sisihin ang lahat ng mga taong dahilan ng kanyang pagbago. Kung alam nyo, ang istorya ni Marta at ni Maria, yung kapatid ni Lazaro, magkapatid yung dalawa, yung tatlo na yan. Sa panahon nun, si Maria abalang-abala sa mga gawain. Ngunit si Marta, pinili niya ang makinig kay Kristo. Ganun din ang nangyayari. Anong sabi ni Kristo doon kay Maria? Maria, abalang-abala ka sa mga gawain sa makamundo. Kasi nagsabi si Marta napapansin mo ba, hindi ako tinulungan ni Marta. Tapos, anong sabi ni Kristo? Pinili ni Marta ang pinakamahalaga na walang makakaagaw sa kanya. At ganito rin ang babaeng ito. Pinili niya ang pinakamahalaga na walang makakaagaw sa kanya. Ang Panginoon. Pinili niya ang Panginoon over the world. Samantalang yung mga tao na namumuhay sa kadiliman, pinili nila ang mundo over God, over Christ. Pagdating ng panahon, malalaman niyo ang pagkakaiba sa mga taong naglilingkod sa Diyos at sa mga taong naglilingkod sa mundo. Makikita niyo na malaki ang diferensya ng dalawang yan. Makikita nyo pagdating ng araw.
Yung nangyayari sa buhay niya, example lamang yun o baga halimbawa lamang yun sa mga mangyayari pa sa ibang buhay ng bawat tao. Lagi po nating tatandaan. Piliin nyo lagi ang Panginoon. Piliin nyo lagi na ang Diyos ang kalulugdan, na ang Diyos ay pagpupurihan, hindi kayo ang pagpupurihan. Noong sa mundo pa siya, namumuhay siya sa makamundo, ang mga tao pumupuri sa kanya. Pinupuri siya ng mundo. Pinupuri siya ng mundo. Nung nalaman niya na mali at kasalanan pala ang kanyang ginawa, nagsisisi siya at iniwan niya ang mga bagay na ito. Naglingkod sa Panginoon. Kasi nga, ang lahat ng kapurihan, doon lamang sa Panginoon at hindi sa tao. Hangal ang taong gumagawa ng isang bagay na upang siya ay pagpupurihan. Hangal ang taong gumagawa niyan. Nung pinili niya ang isang bagay na pinaka-importante, walang makakaagaw dun. So dahil dito, gagamitin ni Satanas ngayon ang kanyang mga ganyang kapangyarihan. Gagamitin niya ngayon ang kanyang mga alagad ng mga taong namumuhay sa makamundo. Dahil nawalan si Satanas ng isang follower niya at namuhay at nagbalik loob sa Panginoon. So gagamitin niya ngayon ang kanyang impluensya. Gagamitin niya ngayon ang kanyang mga tao upang wasakin, siraan ang lahat ng nandoon, kabilang pamilya, pastor, at siya, asawa. Wasakin nila yon, siraan ang tudo. Kasi nga, mahalaga rin ni Satanas ang bawat isa na malaglag niya, na mahatak niya sa makamundong bagay. Kayong mga tao na ginagamit ni Satanas sa mga ganito, mag-ingat kayo. Kasi darating talaga ang araw ng pagbagsak niyo. Kaya mag-ingat kayo dito. Piliin niyo sana yung mga bagay na ang Diyos ang pupupurihan, hindi yung sarili. Piliin niyo yung Diyos na kalulugdan. Ang Diyos ang laging purihan, hindi yung sarili natin. Pinili ng babaeng yun ang tama. Over the world. Ang mundong ito, alipin ng demonyo. At ang tao na nakikipagkaibigan sa mundong ito, alipin ng demonyo. At ang mga tao na nakikipagkaibigan sa mundong ito, kaaway ng Diyos. Kaya kung may isang tao na namumuhay noon mula sa makamundong bagay at nagbago at namuhay sa makadiyos, pinili niya ang pinakamagandang bagay na alam niya na ang dulo nito buhay na walang hanggan. Kaysa dito nga mamuhay ka sa makamundo na ang dulo nito impyerno. Maniwala kayo, yan ang mangyayari. No? So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless everyone. Amen.